Kabanata 6496-6500. Isang sinungaling. Nagulat si Troy Quinlanlan. Paano ko sasabihin ito? Ngumisi si Seth Thompson at sinabing, nang makita ko ako noong araw na iyon, ang pangalang York ay nagsabi na ang aking buhay ay isang kasalanan, at sinabi na hindi ako mabubuhay hanggang 40 taong gulang, at siya ay mukhang seryoso. Sa katunayan, ang sinumang naniniwala sa kanya ay tanga. Pakiramdam ko medyo matanda na ako ngayon, damn it. Gayunpaman, kapag dumating si Master Pagani Monk, ang unang feng shui master sa Hong Kong City ay invited, natural na malulutas ang problema. Yung sinungaling, patayin mo na agad. Nagagalit ako kapag iniisip ko siya. Pagkasabi noon ay tatayo na sana si Seth Thompson ngunit pagkatayo pa lang niya ay bigla siyang tumalikod at sa sumunod na sandali ay diretsyong bumagsak sa kama. Nanginginig si Troy Quinlanlan, walang malay na tumawag ng doktor sa sanitarium. Ngunit sa isang kritikal na sandali, nagngangalit si Seth Thompson at sinabing, bilisan mo, tawagan mo si Monk Pagani, baka mamatay na talaga ako. Makalipas ang kalahating oras, sa VIP ward ng nursing home. Si Troy Quinlanlan ay naglalakad sa ward habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa hindi kalayuan ay nakahiga na si Seth Thompson na kanina pa excited na namumutla. Marami rin siyang mga canister na ipinasok sa kanyang katawan, at napakababa rin ng kanyang health value ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga doktor na sumugod sa kanyang katawan ay gumamit ng maraming pamamaraan, ngunit hindi matukoy ang kondisyon ni Seth Thompson. Ang tanging matitiyak lang nila ay kung ito ang sitwasyon ni Seth. Patuloy na bumubuti si Thompson, hindi kukuha ng 3 araw para dumighay. Pagkatapos maghanap ng ilan pang sikat na doktor, kinagabihan, si Troy Quinlanlan, na hindi naniniwala sa mga tradisyonal na bagay na iyon, ay kailangang personal na anyayahan si Monk Pagani, ang unang feng shui master sa Hong Kong na iniisip ni Seth Thompson. Matapos dumating si Monk Pagani, lumibot siya ng ilang beses sa paligid ni Seth Thompson, at pagkatapos ng ilang sandali na hawakan ang kanyang pulso, naglakad siya patungo sa bintana at medyo natulala. Mr. Pagani, inimbitahan ka ng asawa ko from Hong Kong City all the way. Gusto kong sabihin mo ang totoo. Anong problema ng asawa ko? May tulong ba? Kung magpapatuloy siya ng ganito, hindi niya talaga kakayanin. Nanambalik ang katinoan ni Monk Pagani, at pagkatapos pamitik ng mga daliri saglit, bumulong siya, Presidente. Quinlanlan, hindi lihim na nagsasalita ang mga Ming. Hindi lang magulo ang sitwasyon ni Madam Quinlanlan, magulo pa. Siya lang ang taong nakita ko sa buhay ko na nakagawa ng krimen laban sa langit. Ang gayong tao ay tiyak na hindi na mabubuhay sa edad na 40. At 40 taong gulang na si Mrs. Quinlanlan, at talagang wala na siyang ilang araw para mabuhay. Sa kasong ito, ang anumang mga paraan ng panggamot na bato ay hindi epektibo. Ang tanging paraan, isa lamang, at iyon ay ang humiram ng kapalaran sa langit. It's just that it's too risky to borrow destiny from heaven. It's just a success, he can live another 12 years. Pero kung mabaygo siya, mamamatay siya on the spot. Pagkatapos ng kamatayan, 80% ay mahuhulog sa gutom na ghost realm, at hindi na muling isisilang. Normally, I wouldn't shoot, kasi malaking risk din yun para sa akin. Kung hindi ako mag-iingat, maaapektuhan din ako. Sabi ni Monk Pagani na may mahirap na ekspresyon. Gayunpaman, kung pipilitin ako ni Pangulong Quinlanlan, kaya kong makipagsapalaran. Gayunpaman, may sasabihin akong masama sa harap. Ang pagkakataon ng tagumpay sa kasong ito ay hindi hihigit sa 30%. At saka, bago ako magsimula, kailangan pirmahan ni President Quinlanlan ang dokumento ng deklarasyon, ibig sabihin, kung bumagsak ako, hindi ko kailangang pasanin ang anumang responsibilidad, okay. Bilang isang matanda at isang malaking tao na nasa itim na kagubatan sa loob ng maraming taon, hindi maintindihan ni Troy Quinlanlan ang ibig sabihin ng Monk Pagani sa panahong ito. Bago gumawa ng anuman si Monk Pagani, ikinwento niya ang nangyari. Ang aksidente ay walang kinalaman sa kanya, at kailangan niyang pumirma sa isang kasunduan. Sa madaling salita, 30% ang tsansa na manalo, iyon ang sinasabi noon ng Monk Pagani. Sa pag-iisip nito, bahagyang damilat si Troy Quinlanlan, huminga ng malalim, iwinagayway ang kamay, at sinenyasan ang sekretarya na ipadala ang tseke ng cashier.
Pagkatapos ilagay ang promissory note sa harap ni Monk Pagani, dahan-daang sinabi ni Troy Quinlanlan, Master Pagani, ang 30% chance na manalo ay napakababa para sa akin. So, iwasan natin ang bagay na ito. Kung tungkol sa 1 milyon na natanggap mo, iyon ang nawalang sahod na ibinigay sa iyo ng pamilya Quinlanlan natin. Tumawa ang Pagani Monghe, ngunit hindi siya magalang, ngunit kinuha niya ang tseke ng cashier at inilagay ito sa kanyang mga bisig. Tapos parang may naalala siya at sinabing, marunong talagang maging lalaki si Pangulong Quinlanlan. Orihinal, sa aming industriya, kahit na ito ay isang bagay na hindi namin magagawa sa aming sarili, hindi kami magre-rekomenda ng iba. Pero President Quinlanlan, you are so sincere, and your wife is so young and beautiful, I really can't stand lose her scent. Kaya, maaari akong magrekomenda ng isang kandidato upang malutas ang sitwasyon ni Mrs. Quinlanlan. At naniniwala ako na basta mag-shoot siya, siguradong mahuhuli siya. Saglit na natigilan si Troy Quinlanlan, at sinabing, hindi ko alam kung sino ang makakapagpahanga sa iyo ng labis ni Mr. Pagani. Ang Pagani Monk ay nagpakita ng isang hitsura ng pag-alala at sinabi, sa totoo lang, hindi ko pa nakilala ang taong ito. Ngunit noong ang taong ito ay nasa kasino noong nakaraang taon, madali niyang nalutas ang problema ng hari ng sugal at ng Windhouse. Kamakailan, narinig ko ulit na binahan niya ang mga disipulo ng Tianxi Palace sa Mount Longho sa Wolsing Hunter Clan at nilutis niya ang problema ng matandang babae ng Hunter Clan. Bagaman hindi ko pa personal na nasaksihan ang dalawang bagay na ito, naiintindihan ko ang kahirapan ng ilang mga balitang matagal na. Kaya, ang taong kumuha ng shot, ang kanyang feng shui attainment, ay malamang na higit sa 2 beses na mas mataas kaysa sa akin. Kung maanyayahan ni Pangulong Quinlanlan ang taong ito na kumilos, Madam Ling, walang problema. Lahat ng sinabi, gagawin ito ni Pangulong Quinlanlan para sa kanyang sarili. Pagkatapos magsalita, tumayo si Monk Pagani, hinawakan ang kanyang mga kamay, at tumalikod para umalis. Para sa isang feng shui master na tulad niya, nakakahiyang purihin ang iba. Pero alam din niya na pagkatapos niyang dumating, kung wala siyang gagawin, mahihirapan siyang makabalik ng ligtas sa Hong Kong City. Bilang huling paraan, nagrekomenda siya ng iba. Pagkaalis ni Monk Pagani, bahagyang kumunat ang noo ni Troy Quinlanlan. Pagkaraan ng mahabang panahon, inilabas niya ang kanyang cellphone at nagdial, Hello? Hello? Ito ba ang Hunter Clan? Ako si Troy Quinlanlan, imbitahin mo si Pakda para sa akin, Aaron Hunt. Noong nasa telepono sina Troy Quinlanlan at Aaron Hunt, umiinom ng kape sina Harvey York at Ole Quinlanlan sa isang kafe sa tabi ng lawa sa Beihai Park. Sinulyapan ni Harvey York si Ole Quinlanlan habang hinahangaan ang taglagas na kagandahan ng Beihai Park. Sa tuwing nakikita niya si Ole Quinlanlan, napapabuntong hininga si Harvey York, paanong ang matandang soro na si Troy Quinlanlan ay mangganganak ng ganoong anak na babae. Gayunpaman, ang mga salitang tulad nito ay hindi masabi sa harap ni Ole Quinlanlan, kung tutuusin, sila ay walang galang. Harvey York, salamat sa nangyari ngayon. Itinulak ni Ole Quinlanlan ang isang piraso ng cake na kaka-deliver lang kay Harvey York. Pero wala kang dapat ikahiya. Some things, I have to sort it myself. Napangiti si Harvey York at sinabing, it's polite to say this. Since I already treat you as a friend, I will natural help you solve this problem within the scope of my ability. Kakaiba ang mga mata ni Ole Quinlanlan, tapos wala siyang sinabi. Medyo naging awkward ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Sa oras na ito, ang mga mata ni Harvey York ay nahulog sa isang maliit na parisukat na hindi kalayuan sa kafe. Marami akong nakitang shooting equipment na nakalagay doon sa ngayon, may mga gwapong lalaki at magagandang babae ang nag-shooting ng kung ano-ano, parang activity scene. Sinundan ni Ole Quinlanlan ang linya ng paningin ni Harvey York at tumangala, na parang may naalala. Tinuro niya ang karatula sa gilid at sinabing, ito ang site ng Hunt Clan Pictures event. Ang mga mata ni Harvey York ay nahulog sa isang payat na figure sa karamihan, at subconsciously sinabi, Clan Image Hunt. Tumango si Ole Quinlanlan at nagsabi, ang mga kumpanya ng pelikula at telebisyon sa ilalim ng utos ng Hunt Clan ay sumasaklaw sa pangunahing negosyo ng drama sa TV, pelikula at advertising, na ang pinakatanyag ay ang industriya ng advertising. Iyon ay sinabi, sa isang pandaigdigang saklaw,
ang kalidad ng advertising ng Huntplan Pictures ay isa sa pinakamahusay. Ang pagiging isang graphic na modelo para sa Huntplan Films ay sapat na para sa maraming mga bagong dating sa industriya ng pelikula at telebisyon upang magbigay galang sa kanilang mga ninuno. Naalala ko na parang may contest ang Huntplan Pictures. Mga modelo ng Silk Road sa malapit na hinaharap. Ito dapat ang intro. Waltzing Division, tama ba? Gayunpaman, kahit sa qualifying, mahigpit ang kompetisyon. Sa 12-dosenang mga taong naruroon, tinatayang kakaunti ang mapagpipilian. Tumango si Harvey York at sinabing, tama. Bakit, young Master York, interesado ka ba sa ganitong bagay? Tila nakatuklas ng bagong kontinente si Ole Quilanlan. Pwede bang ang babaeng estudyanteng pinalaki mo ay sumali rin sa paligsahan? Itong modelong Silk Road. Ngumiti si Harvey York at sinabing, Princessito, your joke isn't funny at all. Do you think I'm the type who can afford a sorority? Tumango si Ole Quilanlan at sinabing, hindi ko talaga kaya, pero kung kailangan mo, kaya kitang suportahan. Kaya lang naging hindi marinig ang boses ni Ole Quilanlan pagdating sa huling dalawang salita na nagpapalaki sa iyo. Ano? Hindi pa nagre-react si Harvey York, pero sa sumunod na sandali, isang qualifying scene ang nakakuha ng atensyon niya. Sampal. Nakita niya ang isang matangkad na babae na halos 1.75 metro ang taas at naka-swimsuit. Sa oras na ito, lumakad siya sa harap ng isa pang babae, sinampal siya sa buong mukha. Backhand, at sumigaw, Little Biauzi, talagang matapang ka pa rin. Lumitaw sa harap ng matandang babae. Hinihiling ka ng nanay ko na maglingkod sa direktor kagabi, ngunit hindi ka pumunta. Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi ka umalis ngayong gabi, papatayin ka ng matandang babae. Kahit na ang babaeng kumuha ng litrato ay may magandang mukha at dominanteng figure, kapag nagsalita siya ay hindi. May kaunting kalidad na sasabihin, pag-usapan. Kahit na ang mga dumadaan ay nararamdaman ang pagiging agresibo nito. Ang ibang mga contestant at staff ay tila matagal nang nas-anay sa eksenang ito, at lahat sila ay nakatayo sa gilid na nanunood ng palabas sa oras na ito. Tanging ang matigas na sampal na dilag lamang ang tumingin sa matangkad na babae at sinabing mapanghusga, nandito ako para sumali sa preliminaries ng Silk Road Model Contest. May kinalaman ba iyon sa iyo? Bakit ko gagawin ang hinihiling mo? Ang Clan Image Hunt ay negosyo ng iyong pamilya, hindi ba? Ang babaeng nagbuka ng bibig ay may mapanlokong boses at maamo ang mukha. Hindi man siya nagsuot ng fenday ay ikinumpara niya ang matangkad na babae sa kanyang harapan. Kwarto iyon ni Cynthia. Bagaman ang Huntplan Pictures ay hindi binuksan ng aking pamilya, kung walang nanay, matagal nang nagsara ang Huntplan Pictures. May sarkastikong ekspresyon ang mukha ng matangkad na babae. Hindi mo makakalimutan na ang matandang babae ang unang kapatid ng advertising department ng Huntplan Pictures, tama ba? Hindi nagmamadaling sumulong si Harvey York, ngunit napapikit siya sa eksenang ito. Naramdaman ang pagbabago sa mga mata ni Harvey York, mahinang sinabi ni Ole Quilanlan sa gilid, ang matangkad na babaeng ito ay talagang unang kapatid ng departamento. Sinabi ng advertising ng Huntplan Pictures, na ang pangalan ay Emilia Chen. Na siya ay isang tagalabas na pinalaki ng ikatlong batang master ng hunting clan. Umaasa sa status na ito, hindi ko alam kung gaano karaming mga bagong dating na malamang na lumaki ang napigilan sa Huntplan film industry. Hanggat may isang bagong tao na maaaring magbanta sa kanyang katayuan, gagawin niya ang lahat ng paraan upang paalisin ang kabilang partido, at kahit na, gawin itong imposible para sa iba, upang magpatuloy na sumali sa industriya ng entertainment. Nabalitaan ko na isang estudyante mula sa Waltzing Film and Television Academy ang ibinenta sa palasyo. Entertainment dahil nasaktan siya. Ito ay napakalungkot. Ngunit siya ay may background ng ikatlong young master ng Huntplan. Ilang tao sa industriya ng pelikula ng Huntplan ang hindi makakakuha nito. Maraming tao sa Huntplan Pictures ang labis na naiinis sa kanyang pamimilit, ngunit lahat sila ay galit at walang lakas ng loob na magsalita. Ang munting dilag na ito ay mukhang bagong dating na sumali kamakailan sa Huntplan Pictures. Hindi niya alam ang background nitong si Emilia Chen, kaya't naglakas loob siyang makipagtalo sa kanya ng ganito. Pagkasabi noon, umiling si Ole Quilanlan. Bagamat ang ganitong uri ng bagay ay nakakaramdam ng pagkabalisa sa mga tao,
Pagkatapos ng lahat, ito ay isang panloob na usapin ng imahe ng Hunting Clan, at ang third young master ng Hunting Clan ay hindi taong irritable, kaya kahit nararamdaman ni Ole Quilanlan masama ang loob ngayon, siya lang ay isang usapin ng puot, at hindi ibig sabihin na itaguyod ang hustisya. Dahil sa kanyang kaiyahiyang katayuan sa loob ng pamilya Quilanlan, talagang hindi niya kayang saktan ang mayaman at makapangyarihang third young master ng Tang sect. Kung tutuusin, may agwat sa pagitan ng mayaman at mayaman. Si Ole Quilanlan, na hindi kayang protektahan ang sarili, ay natural na hindi gagawa ng mga bagay na magpapaso sa kanya sa oras na ito. Nag-isip sandali si Harvey York at sinabing, sino ang namamahala sa Hunt Clan Pictures? Nag-isip sandali si Ole Quilanlan at sinabing, dapat si Rachel Hunt, isa sa 3,000 gintong Hunt Clan. Ngunit kahit si Rachel Hunt ay hindi dapat nais na masaktan ng young master. Silang tatlo. Kung tutuusin, kahit na ang Hunting Clan ay nahahati sa maraming paksayon, ang posibilidad na umakyat ang ikatlong young master ng Hunting Clan ay napakaliit. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng karakter ni Rachel Hunt, hindi siya magkakaroon ng problema sa pakikasama sa babae ng kanyang ikatlong kapatid para sa mga bagong dating. Siyempre, may isa pang posibilidad, iyon ay, niloko sila ng mga nasasakupan ni Rachel Hunt. Rachel Hunt is completely in the dark about this matter. Kung ganoon, kung ang eksenang ito ay sinaksak sa harap ni Rachel Hunt, ito ay magiging kapanapanabik. Gayunpaman, nang sabihin iyon, sino ang gagawa ng ganoong walang pasasalamat na bagay sa mga tao mula sa Hunt Clan Films na naruroon? Pagkasabi nito, tahimik na umiling si Ole Quilanlan, hindi alam kung nararamdaman niya ang sarili niyang kapalaran o ang kapalaran ni Cynthia Zimmer. Malamang naiintindihan ni Harvey York ang pasikot-sikot ng bagay na ito. Bagamat hindi ko alam kung paano nakasali si Cynthia Zimmer sa mga preliminaries sa Waltzing Division ng Silk Road Model Contest. Gayunpaman, malinaw na ang husay at kagandahan ni Cynthia Zimmer ay nakatawag ng pansin sa Emilia Chen na iyon. Ang ganitong uri ng babae na umasa sa sarili niyang maliit na kapital para maging nangungunang pinaka-involved na babae na mas maganda sa anyo at figure kaysa sa kanya. Sa katunayan, natatakot siya na ang ikatlong young master ng Hunt family ay magustuhan si Cynthia Zimmer at kunin ang lahat ng pag-aari niya, kaya sinadya niyang pantirya si Cynthia Zimmer. Nang malaman ni Harvey York ang tungkol sa sitwasyon, pinalibutan ni Emilia Chen si Cynthia Zimmer ng isang grupo ng mga babaeng modelo sa paligid niya. Tiningnan ni Emilia Chen ang figure ni Cynthia Zimmer pataas at pababa sa oras na ito, na may panlasa. Sadyang naiinis sa kanyang mukha, Cynthia Zimmer, tingnan mo ang iyong katawan na walang dalawa o dalawang karne, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makasali sa ating kompetisyon? Kompetisyon ng modelo ng Hunt Clan Pictures. Hinihiling ka ng nanay ko na samahan mo si Direk Lee para bigyan ka ng pagkakataon at bigyan ka. Mukha, naiintindihan mo ba? Pero hindi ka nakikinig sa payo. Kailangan mo bang hintayin na mamaga ang mukha ng matandang babae bago mo tanggapin ang iyong kapalaran? Nang marinig ang mga salita ni Emilia Chen, ang mga babaeng modelo sa paligid ay pawang mga ilong, hindi mga ilong, mga mata at hindi mga mata. Tama, Cynthia Zimmer, kung hindi ka nakikinig kay Ate Chen, umalis ka dito. Ang aming bilog na modelo ay hindi isang bagay na maaaring salihan ng mga ligaw na modelong tulad mo. Ito ay isang kahihiyan upang hayaan ang isang tulad mo sa aming mataas na antas ng bilog. May mga wild model lang kasi na katulad mo na gustong pumasok, kaya ang circle namin napakababa sa mata ng iba. Bahagyang nagbago ang mukha ni Cynthia Zimmer, ngunit dahan-dahan pa rin niyang sinabi sa mga oras na ito, I'm a student of Waltzing Film and Television Academy, BOM in aerial class. Bakit hindi ka pwedeng maging model? Ngumisi si Emilia Chen, bakit hindi ka maging modelo? Hindi mo nga alam ang 3 prinsipyo ng pagmomodelo, di ba? Ang aming prinsipyo ay ang boss ay Diyos, ang shareholder ay ang ama, at ang customer ay ang asawa. Tao ka sa entertainment industry, araw-araw kang nagpapanggap na mayabang, parang big girl ka na talaga. Sa tingin mo ba kapag dumating ka sa entertainment industry, makakaalis ka sa putikan at hindi ka madungis? Dahil hindi ka makapasok sa aming bilog at sa tingin mo ay iba ka sa amin, kaya't huwag kang pumunta at kunin ang aming mga trabaho. Kung gusto mong sumama, matulog ka sa matanda ng masunurin. Kung kaya mo, makikilala ka namin.
Ikaw, si Cynthia Zimmer ay nanginginig sa galit kay Emilia Chen at sa pagkakamali ng iba. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong napakawalan Gia at nagsabi ng ganoon. Totoong pahayag tungkol sa pagbebenta ng kanyang katawan. Iwan mo na kami at ikaw. Malamig na ngumiti si Emilia Chen. Mababa ang tingin namin sa iyo. Mababa rin ang tingin mo sa amin. Dahil ang lahat ay hindi sa parehong bilog, huwag makihalubilo. Ayaw mong sumama sa amin, at gusto mong magpanggap na mayabang. Gusto kong pumunta muli sa aming bilog at sakupin ang aming mga mapagkukunan. Sa tingin mo iba ka talaga. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita kung ano ang iniisip mo, mga batang babae. Hindi naman sa ayaw mong ibenta ang sarili mo. Ngunit gusto mong ibenta ang iyong sarili sa magandang presyo. Kahit na iniisip mo pa rin na, kasama ang innocence ng isang dilaw na bulaklak na babae. Maaabot mo ang langit sa isang hakbang, at kanino ka papakasalan? Sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na ang panaginip. Sa mga malalaking lalaki, laruan lang tayong mga babae. Kung wala ka man lang nitong tamang pangunawa, sa circle namin, hinding-hindi kayo magkakasundo. Kaya handa ka na ngayong lumuhad sa harapan ko, tanggapin ang tadhanang itinakda ko para sa iyo, at pagkatapos ay gumala sa bilog na ito. O, susuyuan mo ba ang sarili mo? Sabi ko, tanggapin mo ang arrangement ko, ginagarantiya ko na sa unang pagkakataon ay makakapagbenta ka na sa magandang presyo. Kung hindi, direktang hahayaan kong sirain ka ng mga tao at iiwan kang walang pera.